Magat ang mensahe na binigay ng Panginoon sa aking puso na meron pong title na Trusting in God During Challenging Time. Trusting God During Challenging Time. Ibig sabihin po ng trust sa dictionary, ang sabi po ng Google, firm belief in the reliability, truth or ability or someone or something. Matatag na paniniwala sa pagiging maaasahan, katotohanan o kakayanan ng isang tao o isang bagay. Ang ibig sabihin naman po ng challenging, arousing, competitive, interest, thought, or action. Ito po isang kompetisyon o isang pagkikipaglaban sa isang isipan o isang action. Amen. Katulad ng pag-usapan namin nung last Sunday, kasama natin si Sister Joy, na merong minsan mga tao na merong mga problema o anxiety. Amen. At ito po ay merong challenging sa kanyang buhay. Amen. At nagtutungkol to isang thought or action. So, how to trust God in difficult times? Sabihin mo sa katabi mo, paano ba pagtitiwalaan ang Panginoon sa mga difficult times? There are many ways that one can trust in God during tough times, but bibigyan ko po kayo ng 6 na mabilis lamang na paliwanag. Ang una, kapatid, recognize that God has planned for your life. Kilalanin na ang Diyos ay may plano para sa iyong buhay. Kapag dumarating pala, kapatid, ang challenging sa iyong buhay, upang pagtiwalaan natin ang ating Panginoon, dapat kikilalanin natin na ang Diyos ay laging meron pong plano sa ating buhay. Sabihin mo, may plano ang Diyos. Ang sabi po ng Jeremiah, chapter 29, verse 11, very famous verse, "For I know the plan I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." So plano ng Panginoon, kapatid, na tayo po ay ipag-prosper o pagpalain, kapatid. Hindi niya po tayo hinahayaan o pinlano na tayo po'y pahirapan. Minsan bakit, pastor, na naging Kristiyano ako pero puro pagsubok? Ito ba ay kagustuhan ng Panginoon na tayo ay laging nasasaktan at nahihirapan? Minsan, kapatid, inaalam lang yan ng Panginoon. Pero alam niyo ba kung sino nagbibigay ng pain o paghihirap sa atin? Ang kaaway. Ang kaaway. Amen. Pero inaalam ng Panginoon para po sa magandang plano niya sa atin, para maging matatag ka sa panahon na ikaw ay haharap sa matinding pagsubok. Amen. Amen. Kung minsan akala natin, Lord, bakit parang ang hirap-hirap ng aking sitwasyon? Pero alam mo, nung naranasan mo yung ganyang hirap, nung ibinigay na ng kaaway yung matinding pagsubok, nakayanan mo na. Amen. Amen? Kasi nasubukan mo, na-challenge ka ng isang panahon, pero nakayanan mo at nakatayo ka pa rin ngayon sa ating Panginoon. Hallelujah! At alam niyo ba, ang plano ng Panginoon, ang pinaka-the best niyang plano sa atin, na makasama Kanya sa kaharian niya. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. But you need to find your difficult times. Amen. Kailangan mong lumaban sa panahon na ikaw ay nahihirapan at sinusubok ng panahon, dahil kung hindi mo malalampasan, ikaw ay babagsak. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Ang plano ng Panginoon, kapatid, ay magtagumpay ka sa iyong laban, sapagkat ayaw ng Panginoon na tayo ay matatalo. Amen. Sapagkat tayo po ay panalo na 2,000 years ago, kapatid. We are the champion, kapatid. Tayo po ay nagtagumpay na. Kaya nga nung panahon ni Haring Jehoshaphat, nung panahon na yon, kapatid, siya po ay hari. Sino po nakakakilala kay Jehoshaphat?
Siya po ay hari sa lumang tipan, kapatid, at meron po siyang kalaban na napakarami. At ang sabi ng isang awitin, noong unang panahon, isang hari ng Huda, meron po siyang takot sa puso dahil ang kalaban niya ay napakadami. Pero kapatid, ang sabi ng Panginoon, Josaphat, huwag kang matakot sapagkat ako ay kasama mo. At ang labang ito ay hindi mo laban, laban ko to. Amen. Kaya minsan mga kapatid, akala natin pag meron tayong kalaban o meron tayong pagsubok, akala natin tayo lang ang lumalaban. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot dahil hindi mo ito laban. Dahil ito ang laban ng ating Panginoon. Amen. 2 Chronicles 20 verse 15, for the battle is not yours, but God's. Kaya kapatid, every battles na ating harapin, every circumstance o every difficult times, kapatid, na harapin natin, isipin natin, hindi po natin ito laban. Laban po ng ating Panginoon. Amen. Amen. Isang tayo po ay merong pagsubok, nararanasan ng bawat isa, meron po tayong mga sitwasyon na akala natin wala ng solusyon. Meron tayong pagsubok na sobrang bigat, kapatid, na minsan dinadaanan na natin yung mga anxiety at depression. Amen? Yung parang akala natin hindi na natin kontrolado ang bagay. Pero kapatid, kung ating iisipin, ang sabi ng Panginoon, Diyos, sapat, huwag kang matakot. Sinasabi rin ng Panginoon sa atin, kayong mga anak ko, huwag kayong matakot sapagkat ang labang ito ay laban ko. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Pagtiwalaan natin ang ating Panginoon sa panahon ng ating difficult times. Trusting in God in times of your difficulties. Pangalawa, kapatid, alalahanin natin or remember the amazing things God has done for you in the past. Alalahanin mo o alalahanin natin ang mga kamangamanghang bagay na ginawa ng Diyos para sa iyo sa nakaraan. Di ba mga kapatid, nung tayo po ay tinawag ng ating Panginoon, maraming bagay siyang ginawa sa ating buhay. Ano ba ang mga bagay na kamangamanghang ginawa ng Diyos sa buhay mo? Napakarami mga kapatid. Bawat tumatayo dito mga kapatid, ay meron po silang matitinding patotoo na sinasabi na sila ay pinago ng Panginoon, inaahon sa lusak ng kadiliman. Ang iba kapatid, sa siguradong kamatayan, sila po ay naligtas na karoon ng pangalawang buhay. Amen. Amen. Ang dami po tinutuyo na akala natin, bumawala na sila. Pero marami nang nawala, nauna pa sa kanila. Pero ngayon, dahil sa amazing na ginawa ng ating Panginoon sa ating mga nakaraan, ating pong alalahanin ang kanyang mga kamanghamanghang ginawa para lalo tayong lumakas. Para lalo natin siyang pagtiwalaan sa panahon ng ating difficulties. Hindi po tayo paaring magpapatalo mapatid sa kaaway sapagkat ang kaaway ilalagay na lang sa isipan natin na tayo ay merong problema. Pero ang katotohanan, mapatid, andyan ang Panginoon sa buhay natin. Nakaalalay, niyayakap niya tayo, mapatid, sa kabila ng ating difficulties na akala natin minsan wala na tayong pag-asa. Akala natin minsan wala na tayong mga patid na solusyon. Pero ang Panginoon ang tunay na solusyon. Alam niyo ba nung pinalaya tayo ng Panginoon sa gapos natin sa kadiliman? Di ba noon, mapatid, hindi ka makapalakpak? Noon hindi ka makataas ng kamay, kapatid, nung tayo nagsisimula pa lang dahil sa ating guiltiness. Dahil sa ating mga kabagabagan, kapatid, sa ating mga ginagawang hindi maganda sa harapan ng Panginoon, nararamdaman natin kaya nahihiya kang pumalakpak. Pero nung ikaw ay inahon ng Panginoon doon sa kadiliman, kapatid, masayang-masaya ka na at matapang ka na, kapatid, na pumapalakpak dahil niligtas ka ng Panginoon. Kaya remember the amazing thing that God has done for you in the past. At walang time o walang pagkakataon, kapatid, na i-turn down tayo ng kaaway. Amen. Galatians 5:1, kapatid, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, then I do not let yourself be burdened again
by a yoke of slavery. Hindi ka nahahayaan ng Panginoon na maging alipin pamuli ng kaaway, mga kapatid. Hanggang tayo ay mayroong Panginoon, hindi ka niya iiwan, mga kapatid. Alam niyo ba ang mga Kristiyano noong unang panahon, sila po'y nakaranas ng matinding persecution. Amen. Yung mga panahon ng 7 churches nating pinag-aaralan, kapatid, alam niyo ba yung Thyatira Church? Sila po ay pinahirapan, kapatid, sa panahon ng 538 AD hanggang 1798 AD. Ibig sabihin, kapatid, napakatagal na panahon nagkaroon po ng Dark Ages. Ano po yung Dark Ages? Ito po yung matinding persecution ng mga Kristiyano, kapatid, na kung saan ang makapangyarihan ay ang mga Christian government. At ang sabi ng history, kapatid, lahat ng hindi sumusunod sa kanilang i-declare na batas ay pinagpapatay. At ang lahat ng namatay in the record of the history, kapatid, alam niyo ba kung ilan? 50 million Christians. Mas madami pa, kapatid, sa World War I at World War II na namatay, kapatid, sa ginawa ng persecution. At alam niyo ba noon, kapatid, ang mga Biblia pinagbabawal, pinagsusunog, kapatid. At lahat ng mga Kristiyano, kapatid, ay ipinako sa krus. At ang ginawa nila ay pinagsusunog, kapatid. At ang iba, mga kapatid, sila po'y pinagtipon-tipon sa isang malaking arena at pinakain isa-isa sa mga leon. Ganon katindi ang persecution sa panahon ng Dark Ages. Pero God is amazing, mga kapatid, kasi malaya tayo ngayon nakakapag-fellowship. Malaya ka kayo nakakapalakpak sa ating Panginoon. Malaya tayo nakakapag-preach. Malaya tayo nakakapagbasa ng Bible. Kaya napakapalad natin, mga kapatid, kung minsan nakakahiya po sa Panginoon na tayo po ay parang bigil pa ang ating pagsamba sa Kanya. Pero yung mga panahon na sila po ay pinipersecute, sila po ay nag-worship, mga kapatid, na merong pagtangis, merong pag-iiyakan, mga kapatid, habang sila po ay nananampalataya sa Panginoon sa panahon ng pag-uusig, sila po ay pinapahirapan. Pero kapatid, tayo, napakapalad natin, salita lang ang persecution sa atin. Sasabihan ka lang, ikaw sister, ay napaka-chismosa mo. Tisod ka na agad. Ikaw sister, lagi kang late sa church, tisod ka na agad. Ikaw sister, pag kumakanta ka, sintonado ka, nakitisod ka na. Ikaw sister, pag kumakanta ka, parang proud ka, nakitisod ka agad. Pero kapatid, kung iisipin natin, ang pagsubok na yan ay napakahina pa. Napakaliit pa, kapatid, kaya hindi tayo dapat manghihina. Kaya maski na mayroon kang pagsubok na sinasabihan ka si sister, paiyak-iyak ka pa, pero chismosa ka naman. Pagkakos ng church, huwag mong isipin, I don't care, dahil mag-worship pa rin ako sa Panginoon. Dahil masakit ang persecution mo. Kaya kahit sabihin mo na ako ay maingay, parang sira ulo dahil tatawa, iiyak. Pero I don't care, dahil mas matindi ang persecution noon. Mas magandang mag-worship ngayon dahil mas makayak tayo. Hallelujah. Praise God. At ang pangatlo, mga kapatid, God, ang ating pagtiwalaan natin ng ating Panginoon sa panahon ng ating difficulties, resist giving up. Pigilan ang pagsuko, pigilan, mga kapatid, sa ating isipan na ikaw ay talunan. Huwag mong papayagan na ikaw ay talo. Kapag ikaw ay dumaranas, mga kapatid, na matinding pagsuko, hindi ako papayag kasi ako ay anak ng Diyos. Amen. Hindi ako papayag dahil ako ay panalo na sinabi ng Panginoon. I am the champion, sinabi ng Panginoon. Ako'y tagumpay na, kaya hindi ako susuko. Galatians 6:9 ang sabi, let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Merong pagpapala, kapatid, sa Panginoon kapag hindi ka sumuko. Alam niyo ba, si Haring David, hindi po siya nag-give up sa harap ng laban niya na mayroong pong giant sa kanyang harapan. Habang siya po ay lumalaban kay Goliath, malakas po ang kanyang pananampalataya na ang aking difficulties ay napakalaki, pero mas inisip niya na mas malaki ang kanyang nasa likuran.
Mas malaki ang kanyang kakampi, mga kapatid, kaya hindi siya natakot sa kanyang giant. Ibig sabihin ng giant sa atin ngayon, yung matinding problema mo. Hindi ba, mga kapatid, na dati kapag ikaw ay nawawalan ng mahal sa buhay nung hindi ka pa Kristiyano, hindi mo kaya yung problema. Amen. Pero nung ikaw ay nasa Panginoon na, kahit na ano na ang matinding pagsubok mo, mga kapatid, kakayanin mo na yan at hindi ka mawawalan ng pag-asa dahil hindi ng Panginoon, you will cry in the night, but you have joy in the morning. Ikaw ay iiyak sa buong magdamag, pero pagdating ng umaga, kagalakan ay darating sa ating, mga kapatid. Amen. Nung si Moises, mga kapatid, hindi po siya nag-give up nung wala na siyang mapuntahan. Nang sila ay habulin ng mga Hindi siya ba yung sa Egyptian, mga kapatid, na kung saan sila ay gustong alipinin ulit, pero hindi po siya nag-give up, mga kapatid, at siya po ay nagtiwala sa ating Panginoon na siya ay pupunta at tatawid sa gitna ng dagat. At dahil siya po ay hindi nag-give up, nagkaroon po ng himala, nahati po ang dagat at natuyo ang lupa at sila po ay nakatawid, mga kapatid, at sila ay nakaligtas. Ganon din po si Shadrach, Meshach at Abednego sa lumang tipan. Hindi po sila nag-give up, hindi po nila sinuko, mga kapatid, ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Na sinasabi, mga kapatid, ni Haring Nebukadnezar na kapag hindi ka luluhod sa pinagawa kong ribulto, ikaw ay papatayin ko, kayo ay papatayin namin. Dahil sila po ay hindi lumuhod, mga kapatid, nagalit ng matindi si Haring Nebukadnezar at ipinag-utos niya, mga kapatid, sa mga sundalo na painitin mo ng 10 beses na napakainit ang purno at itapon ang mga yan dahil hindi sila nakikinig sa amin. They never give up, mga kapatid, dahil alam nila mayroong Panginoon silang kasama. Habang sila po ay tinatapon, sila po ay maaming kinakabahan, pero, mga kapatid, meron po silang malaking tiwala sa kanilang Diyos na hindi sila mapapahamak. Amen. Dahil sa isip nila, kung mamamatay kami, mabubuhay pa rin kami sa Panginoon. Pero dahil pinakita ng Panginoon na totoo siyang buhay na Diyos, hindi po sila nasunog. Sila po ay 3 tinapon at nakita ng mga sundalo. Di ba 3 ang tinapon natin? Bakit parang 4 na sila? Dahil, mga kapatid, yung pang-4, nagpakita ang Panginoon doon na kasama nila na hindi sila iniwan ng ating Panginoon dahil hindi sila nag-give up. Amen. Sabi mo sa katabi mo, never give up. Never give up. Kahit na maraming pagsubok, mga kapatid, kahit na maraming challenging sa ating pananampalataya, kahit na napakaraming gumugulo sa ating isipan, ilagay mo sa isip mo, I will never give up. Nang si Job, mga kapatid, ay challenge ng Diablo. Nang si Job, mga kapatid, ay pinahirapan ng demonyo, mga kapatid, kinuha ang lahat ng pinakamahalaga sa kanyang buhay. Maging ang buhay ng kanyang mga anak, maging ang kanyang mga kayamanan ay kinuha. Pero ang sabi ni Job, hubad akong pinanganak, hubad din akong babalik sa Panginoon. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Hindi po siya nag-give up, mga kapatid, dahil hindi po siya nag-give up. Ang sabi ng Biblia, pinagpala pa ng mas maraming pagpapala si Job at siya po ay naging mas mayaman pa gaya ng una, mga kapatid, because trusting in God during challenging times ang kanila po ginawa. Amen. Ang pang-4, mga kapatid, na ating pong dapat gagawin kapag tayo, mga kapatid, ay nasa challenging time at pagtitiwala ang Diyos, recognize that God is still there. Sabihin mo sa katabi mo, God is still there. God is still there. Kilalanin na nandyan pa rin ang Diyos na kung minsan na parang hindi natin nararamdaman, naririnig ba ng Lord ang prayer mo? Lord, nariyan ka ba? Naririnig mo ba ang aking panalangin? Ang tagal-tagal ko na nagpe-pray, Panginoon, inabot na ng ilang taon, wala pa rin sagot. Pero recognize that God is still there. Isang araw, mga kapatid, ang iyong panalangin ay sasagutin din ng ating Panginoon. Isang araw, mga kapatid,
ay nariyan niya, abot kamay mo na. Baka nga ngayon ay tinanggap mo na ang sagot ng Panginoon. Amen. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? Romans 8:35 hanggang 39. Walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon kahit ng mga pagsubok pa yan, mga kapatid. Kahit kamatayan pa yan, kapag ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, mga kapatid, hindi ka mawawalay sa presensya ng Lord. Everybody say, praise God. Praise God. Ang Diyos hindi nang iiwan, pero minsan ng kaibigan mo, kaya kang iiwan. Amen? Ang mga mahal mo sa buhay, minsan ay akala natin sila yung pinakamakakasama natin habang buhay, pero sometimes sila po yung nangiiwan. Pero ang magandang balita, mga kapatid, ang Diyos hindi ka kayang iwan. Amen. He will never leave you, nor forsake you. Hebrews 13 verse 5, sa bawat laban natin sa buhay, kasama natin ang Diyos. Hindi niya tayo iiwan, dumaan man ang baha o bagyo, mapatid, hindi ka malulunod. Amen. Dumaan man ang matinding sunog, mapatid, hindi ka masusunog. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Dahil in difficult times, siya lang ang ating maaasahan, trusting in God during challenging time. And number 5, mapatid, the best things kapag ikaw ay nahihirapan na sa iyong buhay, pananampalataya, read His Word. Magbasa ng Biblia sapagkat ang pagbabasa ng Biblia ay nagpapatibay ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Hindi lamang iyon, mga kapatid, ngunit nagbibigay din ito sa atin ng pag-asa at inspirasyon para sa pamumuhay ng ating buhay sa bawat araw. Bakit po, mga kapatid? Hebrews 4:12, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and it is the discerning of thoughts and intents of your hearts. Amen? Ang salita ng Panginoon, mapatid, ay matalas. Kabilaan ang tulis niya. Kapag ito ay lumabas o nasabi, ay napakasakit. Amen? Kung minsan, mapatid, nararamdaman mo na ikaw ay kinakausap ng Panginoon dahil ang Biblia ay katulad ng salamin. Word of God is like a mirror. Sabi nga po ng James 1:23 hanggang 25. For if anyone is a hearer of word and not a doer, ano pong sabi? He is like a man who looks intently at his natural face in a mirror. Kapag hindi pala tayo sumusunod o doer sa ating Panginoon at nakikinig lamang para ka lang tumingin sa iyong itsura at nakita mo ang iyong mukha. Ano po ang sabi ng verse 24? For he looks at himself and goes away and at once forget what he was like. Tinignan niya ang kanyang mukha na nakalimutan niya rin ang kanyang itsura. And verse 25 ang sabi, but the one who looks into the perfect law, the law of liberty, and perseveres, being no hearer who forget, but a doer who acts, he will be blessed in his doing. Kapag kapala, kapatid, ikaw ay nakikinig ng salita ng Panginoon at sinusunod mo ang sinasabi ng Panginoon, ikaw, kapatid, ay pinagpapala sa iyong mga gawa. Amen? Kaya mga kapatid, huwag nating sayangin ang mga pangangaral ng salita ng Panginoon dahil ito po yung ating guide. Ito po yung ating gabay sa ating buhay. Ang sabi po ng verse 119 hanggang 105 ng awit, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kaninang ginamit ito ng verse. Sister Ni Sister Lourdes. Sister Lourdes, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas.
Kaya napakahalaga mga kapatid na nag-aaral ka ng salita ng Panginoon. Amen. Kailangan natin ng Word of God sa ating puso upang hindi tayo mga kapatid basta-basta babagsak sa panahon ng ating difficulties. Amen. Trusting in God during challenging time. Ang number 6, mabatid, ito po yung pinaka-importante sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, reaching out to Him in prayer. Pero yung kumakanta kayo, huwag mo iyak. Kumbaga, isumbong mo sa ating Panginoon lahat ng iyong mga hinaing. Isambit mo sa Kanya ang lahat ng iyong panalangin sapagkat ang Panginoon ang nakakaalam ng lahat ng iyong hinaing. Sa Diyos mo sabihin ang problema mo, babatin, huwag sa kapitbahay mo. Amen. Amen? Right. Sabihin natin sa Panginoon lahat, isumbong mo sa Kanya. Dito ka sa mundo, isusumbong mo kay Tulpo. Kapag ginawang mga kamalian sa buhay mo. Pero mas matindi ang ating susumbungan kapag ikaw ay nagsumbong na sa Diyos. Lagot sila mga kapatid. Kapag sinumbong mo na sa Panginoon, sila po ay delikado na. Kung ikaw ay sinisiraan, kung ikaw ay inaapi, kung ikaw ay dinidiscourage, huwag kang gumanti. For the battle is the Lord. Sa Kanya ang laban. Isumbong ko lang, Lord. Sinusumbong ko yung chismosan yan. Sinusumbong ko yung naninirang puri sa akin. Bahala ka na, Lord. Pero huwag kang gaganti. Huwag kang magsasalita ng masama sa Kanya, kapatid, upang mapag-ingatan ng iyong karakter bilang isang Christian sapagkat ang Panginoon tumitingin sa puso natin. Kung gusto natin tingin tayo ng Panginoon sa ating mga panalangin, magpakumbaba tayo, maging malinis tayo sa Kanyang harapan, kapatid, didinggin niya at tayo'y papagahingin. Amen. Tayo po ay tatayo sa ating pagtatapos, mga kapatid. Kapag ikaw ay nagtitiwala, mga kapatid, sa panahon ng iyong difficulties, ikaw lang ay